Okay, wipes. Hindi na kayo? Tatlo, sa harap. God never moves without purpose or plan. With trying His servants all molding a man. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness He giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knoweth the end of His path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I look at the cross of my Savior instead. I bow to the will of the Master that day. Then His came and tears fled away. Oh, rejoice
Okay po, once again, salamat po sa Panginoon. So, praise the Lord. Andito yung aking hinihintay. Yun. Parang maulan ba doon? Okay, so good morning po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. Salamat po sa buhay po ng bawat isa po sa atin na kahit maulan, ay nandito po tayo. At hindi natin masisisi yung iba kung bakit hanggang ngayon ay tulog. Yung iba may mga lakad, yung iba naman ay may trabaho pa. So, pag-pray lamang po natin sila, ano? At once again, tayo po ay magbubukas ng salita ng Panginoon. Please open your Bible in the book of 1 Peter chapter 3 verse 18 to 12. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12. Okay, so kung andyan na po kayo, ay pakisundan na lamang po ang sa inyong mga mata. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12. Ang sabi niya po dito, katapos-tapusan kayong lahat ay mga kaisang akala. Madamayin, mga kaibigan tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o alipusta ang pag-alipusta, kundi ang pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Sapagkat ang magnanais umibig sa buhay ay makakakita ng mabubuting araw, ay magpigil sa kanyang dila sa masama, at sa kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Diyos o ng Panginoon ay nasa matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang muka ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Alam niyo po, ang pinakamaganda po dito, for the eyes of the Lord are over the righteous. Hindi po mawawala ang paningin ng Diyos sa kanyang mga anak. Tayo po ay manalangin. Once again, Lord, bless niyo po ang mensaheng ito. We pray, O God, na maging challenge sa bawat isa. At dalangin ko po na kayo ang siyang patuloy na kumilos, manguna sa buhay po namin. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming samod dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, so ang nais ko po na pag-aralan po natin, a good life to be enjoyed. Ano po? At ano man po ang buhay na meron po tayo sa mundong ito, ay dapat po nating ma-enjoy. Ano man po ang kalagayan na meron po tayo, ay dapat po nating ma-enjoy. Sapagkat sa buhay na meron po tayo, ay minsan, maraming mga bagay na nagpapahirap sa atin. May mga panahon na kung saan magtatanggal ng ating kasiyahan. May mga araw na kung saan ay hindi tayo magiging masaya sapagkat sa mga bagay na mga negatibong nangyayari sa buhay po natin. So, for many people, most of their days are bad days. Ano po? Maraming mga tao para sa kanilang buhay, sa kanilang panahon, ay mga masasama na mga panahon o mga araw. So kung titignan po natin the life of King Solomon, ano po? Ang sabi niya po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 17, I hated life. So, Christians, nasabi mo na ba sa iyong sarili na hate ko ang buhay na meron ako ngayon?
Sinong nagsabi sa ating sarili na hindi ko gusto ang buhay na meron ako ngayon? Na ang buhay na meron po ako ngayon, hindi ayaw na ayaw ko sapagkat hindi maganda at maayos. Alam niyo po, si Solomon, dumating sa kanyang buhay na sinabi niya sa kanyang buhay, I hated life. Pero sino ba si Solomon? Isang hari, anak ni David, nasa kanya lahat ng kayamanan, nasa kanya ang katalinuhan, wisdom na ibinigay ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero kahit gaano man kaayos at kaganda ang kanyang buhay, nasabi niya pa rin, I hated life. Hello? Yung iba ang babaw ng kanyang problema. Yung iba, kahit na hindi ganun kalaki ang problema, parang hate nila yung mundo. Nang sinasabi nila, sana hindi na ako nabuhay sa mundong ito. Ang sabi ng iba, sana wala na ako, sana hindi na ako ipinanganak. But Christians, makinig po kayo na ang buhay ng isang mananampalataya, once na nasa iyo ang Diyos, nasa iyo yung kasiyahan, yung enjoyment ng buhay. Hindi man lagi na tayo, may mga panahon na malungkot tayo, but remember this, palaging masaya ang buhay ng isang mananampalataya. Malungkot ka lang kapag meron kang kasalanan na ginagawa. Magiging malungkot ka lang kapag hindi ka na sumusunod sa Panginoon. Pero pag ikaw ay masaya na sumusunod sa Diyos, ikaw yung isang Kristiyano na mai-enjoy mo yung buhay na kahit anong saya ng buhay. Or kahit anong hirap ng buhay. Jacob, when he was almost 130 years old, said in Genesis chapter 47 verse 1, few in days have the days of the years of my life. Ano po? Matanda na siya, sasabihin niya, iilan na lang mga kasamaan sa aking buhay. Naalala ko tuloy yung lolo nila, itong Fernandez family. Mabot ng 104. Ilang taon na ba si nanay? 105. Pero nakita ko pa rin naglalakad. Sino bang may gusto ng ganong buhay? Lahat naman tayo, di ba? Ako nga lang kung ipapahintulot ng Panginoon, gusto ko pang makita yung kaapo-apo-apuhan ng apo ko eh. Alam nyo, yung mga walang Kristo, yung hindi kilala ang Diyos, yung hindi ligtas, ang laging nakikita sa buhay, hirap. Ang tagal ko nang nabubuhay, ganito pa rin yung buhay na meron po ako. Ang tagal ko ng Kristiyano, ganito pa rin ako. Nakakalungkot kapag yon ang sinasabi ng isang mananampalataya. Na imbes nang sasabihin, Lord, salamat sa mga blessings. Lord, salamat sa mga binigay mong mga bagay sa akin. Salamat sa proteksyon sa araw-araw. Pag yon ang wala sa atin, nakakalungkot. Amen po ba? Sabi niya dito, na merong nagsulat, life is a disease. The death is the only cure. Grabe ano? Mahirap naman sabihin na ang buhay mo isinumpa para sasabihin ng ibang tao, mas magandang mamatay na lang. Kasi wala namang magandang na idudulot ang buhay na meron po tayo. No! Tandaan po natin, mula nung ikaw ay binigyan ng hininga at buhay ng Diyos, maganda ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Pero bakit nagiging miserable ang buhay ng maraming tao? Bakit hindi ini-enjoy ng tao ang buhay na meron po sila? Because they hated God. Yon ang realidad. Maraming nagsasabi mahal nila ang Diyos.
but deep inside, they hate God. Galit sila sa Panginoon. Ang nagmamahal sa Panginoon, yan yung laging iniisip kung ano yung magiging maganda para sa Panginoon. Pag mahal mo ang Panginoon, ang lagi mong iisipin kung ano yung magiging magbibigay ng kapurihan para sa Panginoon. Yun yung isang tunay na mananampalataya, kapatid. Kung mahal mo ang Diyos, then uunahin mo ang Diyos sa buhay na meron ka. Amen? A good life to be involved or to be enjoyed. Number 1, Christian attitude. Pag sinabi natin Christian attitude, finally, be ye all mind or one mind. Sabi niya dito, having compassion one another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Unang-una dyan, yung be ye all mind. Magkakaroon ka ng isang kaisipan. Kumbaga, tayo, iisa yung ating isip. Meron tayong unity, hindi unity lang. Ano po? Unity. Sapagkat isa sa attitude ng isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, iisa yung kanilang kaisipan pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Mahirap man yan, iisa pa rin yung kanilang iniisip, yung maglingkod para sa Panginoon. Kahit gaano man maraming pagsubok sa buhay po natin, ang laging iisipin yan, maglingkod para sa Panginoon. Having compassion one another. Pag sinabi natin, ito po yung sympathetic heart. Isang buhay na kung saan, o isang ugali na meron sa isang mananampalataya, developing an emotional understanding for the struggles of other, not being callous or stoic. Pag nakita mo pa lang yung kapatid mo malungkot, mag-iisip ka na eh. Sabi ko nga, hindi ako masaya na merong nawawala sa church. Nalulungkot ako kapag iniiwan ang gawain ng Panginoon. Yung pangalang hindi makapag-church ng 3, kahit kinukulit ko na, ayaw pa rin mag-church. Ano kaya problema ng kapatid? Trabaho po ng pastor yan eh, mangulit talaga. Kaya pagpasensyahan nyo na po ako pag makulit ang inyong pastor. Hindi po masaya ang anak ng Diyos kapag hindi po siya nagiging matapat sa paglilingkod sa Panginoon. Having compassion. Pag malungkot sila, handa ka na makisimpatya para sa kanila. Pag malungkot yung kapatid, hindi mo pwedeng sabihin, bahala siya sa buhay niya yan. Pag malungkot yung kapatid, hindi mo pwedeng sabihin, wala akong pakialam sa kanya, bahala siya, desisyon niya yan eh. No. Isang buhay sa buhay natin, minsan naging tayo, ganyan din tayo sa harapan ng Panginoon. Pero minahal tayo ng Diyos. Amen? Yes. Having compassion. Huwag tayong maging kalos. Sabi nga, alam niyo yung kalos? Yung kalyo. Yung kalyo, kapag na matigas na yung kalyo mo sa kamay, ramdam mo yun eh. Yung mga makikinis yung kamay, ramdam mo yun. Malambot yung kamay nila. Pero yung mga nagtatrabaho lagi, ay matigas ang kamay niyan. So, matitigas yung kamay niyan. Hindi mo na halos, di na nga nila maramdaman yung hawak mo eh, sa sobrang tigas ng kalyo eh. Sana sa kamay lang yan, hindi sa puso. Na kapag sinabing makalyo, yung puso mo, wala kang pakiramdam. Hindi mo nakikita yung needs ng kapatid mo na dapat ipag-pray mo. Amen? So yun. Love as brethren. Oh, listen.
Ito yung hindi ko naunawaan o hindi ko nauunawaan. O naunawaan ko man, minsan hindi nakakalimutan. Love as brothers, expressing tender-heartedness in a genuine, compassionate love within the community of faith. Kahit anong mali nung kapatid na yan, mamahalin mo pa rin yan. Amen po ba? Yes. Parang pagmamahal ng mga magulang sa anak. Tingnan mo yung mga magulang, kahit gaano kapasaway yung anak nila, mamahalin pa rin nila. Tama ba? Amen po ba? Yes, pasaway din naman ako noon. Kung hindi ako mahal ng kapatid ko, baka buti na lang, no? Na pagkapapanganak pa lang yung bata, hindi nakikita agad yung ugali. Siguro pag nakikita yung ugali ng sanggol, ganito ang buhay nito, iwan ko na nga lang to sa kangkong. Ano yung mga magulang ganun eh. Nung naging pasaway yung anak, sana yung mga magulang na walang concern sa anak, sana nung nasa tiyan pa lang kita, pinalaglag na kita. Siguro pag bata pa lang, sanggol pa lang, nakikita mo yung ugali niya, baka ganun talaga. Marami na tayo nakita dyan sa mga gilid-gilid. Baka ako din, isa din. Pero salamat sa Panginoon na ang buhay na meron po tayo ay hindi po pinabayaan ng Panginoon. Ano pa yung isa? Be courteous o be pitiful. Parang kamag-anak din naman ng pitiful yung ano eh. Compassion one to another. Humility, approaching others and the world with a humble, teachable spirit. Tandaan po natin, ang pitiful dapat laging nandoon yung pagpapakumbaba. Nandoon yung puso na handang magpaturo. Nandoon yung espiritu na handang sumunod. And then sa last dito po, courteous. Be respectful, humble, and considerate in your action. Ano po? Nandoon yung pagiging magalang. Amen po ba? Maging magalang, mapagkumbaba, at makonsiderasyon sa inyong mga kilos. Paano mo malalaman ng isang tao magalang? Kapag tinutuwid mo, tinatanggap niya. Pero yung tinuwid mo na, hindi niya pa sinunod, walang respeto sa'yo. Amen po ba? Paano mo masasabi ng isang tao humble? Kapag tinuwid mo, tanggap niya. Alam niya. Tatandaan po natin, kapatid, na ang attitude ng isang mananampalataya nandoon. Not rendering evil to evil. Pag ginawan ka ng masama, wag mong gantihan ng masama. Kaya pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Parang ayaw nyo ah. Sakit kaya yun. Pag sinampal ka, ito pa. Kulang pa nga yun eh. Wala eh. Ang tao likas sa kanya, pag binato mo ng maliit na bato, ang ibabalik mo ganyang kalaki. Quarreling. Masama. Inalipusta ka,
Huwag mo ding alipustahin, kundi ng pagpapala. Pag minura ka, huwag mong murahin, magkakasala ka. Ang sabihin mo na lang, God bless you, kapatid. Pwede ba yon? Datayo pa yun maminsan. SJ, nagkarit ka! Yatik kayat mo ya. Ganon tayo minsan eh. Di ka lang ingot-ingot ka. O, di ba? Mahilig pa na may mga napapanood ko sa YouTube. Makitang data pader nga data. Christian action. Ano ba yung Christian action po dito? For he that will love life and see good days. Listen, young people, kapatid. Pag mahal mo ang buhay mo, meron kang maayos or merong mabubuting araw or meron kang makikitang mabubuting araw. Tignan mo yung tao. Pag siga yan sa kanto, pag di niya mahal ang buhay niya, tapos siga yan, madaling mawala sa mundo eh. Pero pag mahal mo yung buhay na meron ka, aalagaan mo yan. Mamahalin mo yan. Young people, pag mahal mo ang buhay mo, iingatan mo yan. Amen? Hindi mo hahayaan na masira yan ng kahit sino. Sapagkat yung buhay na meron ka ay pagpapala. Salamat kayo na meron kayong magulang na nagtutuwid, nagagalit. Ako nung mga bata po ako, laging ganun eh. Kinakanta ko na nga yung kanta ni Freddy Aguilar, paggising sa umaga, sermon ng almusal. O di ba? Masarap kaya yun, Brother Dan, pag natutulog tapos gising na. Oo. Naalala ko si mama ko noon. Nakabidyo ka, di ba? Okay lang, di yan naman marunong mag-cellphone yun eh. Pag natutulog ako, tas nagising ako ng late, nagagalit. Ay, pumangon kan, Makoy. Okay, tawag niya eh. Ay, pumangon kan, Makoy. Aldawan. Apay nga, dakapay lang ditang nakailag. Kuna na. Ay, kaman kiti aglaba. Ano? Tamad tayo. Wala talaga. So, Christian action, for he that love or will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, his lips that they speak no guile. Bantayan natin ang ating mga dila sa pagsasalita ng mga hindi magaganda. Sabi niya dito, guard your lips. Kaya pag ikaw hanggang ngayon palamura ka pa rin, tanggalin mo na yan. Kung ikaw hanggang ngayon masalita ka pa rin ng mga masasakit, bawas-bawasan mo na yan. Para sa ganon, imbis na curse ang lumabas, blessing. Amen? Siyempre, pag madami kang blessing, or pag maganda ang iyong pagsasalita, maayos ang buhay. Amen? Mga kabataan ngayon, ay talaga naman. Oras-oras, minuto makakapagsalita ng PI eh. Puging igurot. Yan yung meaning. Akala ko masama yung PI eh.
Sa mga igurot pala yun, puging igurot pala yun. Kaya, PI sa akin. Puging igurot. Pero sa Tagalog, yun ang talaga, yun ang talagang masama. Bigla na lang makakapagsalita ng bad words. Lalo kapag naglalaro ng games, kapag natatalo, minsan pag di mo mapigilan, sa bahay, ganun. Yung mga pinsan ko, pag nasa gilid ng bahay, ginawa na ng computer shop yung gilid Kaya sa sobrang inis ni Mrs., tanggalan mo na nga ng internet yan. Nagtatanggal ng internet yung mga pinsan ko. Paano gabing-gabi, maririnig mo, tulog na tulog ka, biglang, uy, may nagmura. Bababaan ko ulit. Kayo, pag nakita ko kayo magmura, tatanggalan ko kayo ng wifi. Siyempre, pag andyan ako, mabait sila. Nakalimutan nila na hindi mabait si Mrs. Talaga naman, pinagtatanggal yung mga internet, ayun, wala. Huwag laging magsalita ng mga masasama. Kaya pag sinabihan ka ng pangit, huwag mo sabihin, mas pangit ka. Salamat Brad, ganoon na lang. Hindi ka magiging gwapo kung hindi ka dahil sa aming mga pangit. Ganon. O, di ba? Ang itim mo, sasabihin sa'yo, pasalamat ka, hindi ka magiging maputi kung hindi kami maitim. O, di ba? Lahat ng bagay may solusyon ang Pilipino talaga minsan, pag sinabihan ka ng ganun, ay, sobrang balik mo Let him issue evil. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Amen. Lagi mong titignan yung buhay na maayos at maganda. Kasi kaya nga tinuturo natin na sa isang lingkod ng cult, tinuturo natin na sa mga Kristiyano, humiwalay ka sa mga masasamang bagay. Hiwalayan mo yung mga hindi maganda. Pag meron kang kaibigan na magdadala sa'yo sa maling gawain, iwasan mo. Bakit maraming Kristiyano ang umaalis sa simbahan? Dahil ba sa ugali nilang hindi maganda? No. Dahil sa impluwensya ng mga kaibigan nila na hindi mananampalataya. Kaya Brad, kapatid, kung yung kasama mo palamura, maniwala ka, magmumura ka din. Pag ang kasama mo sinungaling, makakapagsinungaling ka din. Pag ang kasama mo palainom, mag-iinom ka din. Pag ang kasama mo naninigarilyo, maninigarilyo ka din. Pero pag ang kasama mo gwapo tulad ko, magiging gwapo ka din. Ayun. Di ba? Katos ka. Huwag kang kumontra. Pag ang kasama mo mababait, mabait ka din Tignan mo. Pag ang barkada mo palasimba ka din. Ano sabi ng Bible? Kung sino yung laging kasama mo, yun ka. Pagkasama ako lagi ni Brother Dandan sa ni Brother Sai, dahil kasama nila yung pastor, alams na. Ano gusto mo? Magpastor, magpadi? Ha? Magpastor. Kasi pag magpari ka, hindi ka makakapag-asawa. Oo. Pag magpastor ka, makakapag-asawa ka. Isa lang. Oo. Depart from evil and do good. Amen? Humiwalay sa masama at gumawa ng mabuti.
Hanapin ang kapayapaan at sundan ito. Yun. Christian awareness. Ano ba yung kailangan nating iwalayan, iwasan? Ano sabi po ng Bible? Malapit na po akong matapos. For the eyes of the Lord are over the righteous. Ang blessing po dito, pag ikaw ay anak ng Diyos, laging ang Diyos nakatingin sa iyo. Nasa sikreto ka man or nasa lantaran ka man, alam ng Diyos yan. Hindi ko alam yung mga puso nyo, pero alam ng Diyos yan. Hindi ko alam kung ano yung iniisip mo, pero alam ng Diyos yan. But listen, kapatid, na ang Diyos, kailanman wala kang sikreto na hindi mabubunyag. Amen po ba? Gagawa na lang yung paraan ng Panginoon eh. Nalala ko noon, Bible student ako, nang hindi ko pa nakikilala si Mrs., meron akong naging girlfriend. Siyempre, isip batang ano eh. Parang, ang edad ko noon, kagagraduate ko lang ng ano eh, siguro mga 18 o 17. Siguro mga ganon, 17. Sa Bible school, no cellphone ng 2 taon, walang girlfriend ng 4 na taon. Kaya mo yon? Wala talaga eh. Ngayon, nawalaan, may nagtitik-tik sa akin. Sabi nila, Pastor, si Brother John Mark mayroong kachat. Nahuli. Huwag mo isusumbong kay mamo ah. Nahuli. Kinuha nung pastor yung cellphone ko. Pero, okay lang kasi yung babae nandun naman sa Bible school din. Pumunta kami doon sa may park. Kasi yun ang dating place namin eh. Ganda ng hawak ko ng kamay, Brad. Parang ikaw. Ganda. Paglingon kong gano'n, nandun yung nandun yung tinuturuan kong Bible study ko na binata. Classmate niya yung Bible woman. Patay tayo. Malalaman ni Pastor. Nalaman ni Pastor. Sabi ni Pastor, John Mark, ayan, utusan niya yung isa, 6 na buwan na wala kang cellphone. Kinuha niya, kasi sa batas natin dito, bawal mag-girlfriend. Uyab ba? Waray-waray. Yung pastor. Yung 6 months po, hanggang ngayon, hindi binabalik yung cellphone ko. Nag-touchscreen na lahat. Hindi pa hindi balik. So, after 6 months, pinapunta ako ng Samar. Sabi ng pastor, wag si John Mark. Merong mas gwapo pa dyan, sabi niya. Kaya nung sabi ng babae, ayaw na kita. Kasi tumataba ka na. So, hindi naman ako ganun kataba eh. Slim pa yung katawan ko noon eh. Tumataba ka na. Naghiwalay kami. Tinis ko yun. 3 years walang girlfriend. Boyfriend. Ngayon, akala mo parang mauubusan ng babae at lalaki. Grade 6 pa lang may boyfriend na. High school pa lang may anak na. Christian awareness. Pag ikaw ay Kristiyano, bantayan mo ang sarili. Amen? Saka ka na mag-aasawa pag meron ka ng maayos na trabaho. Kaya mo na muna boyfriend, girlfriend. Mali. Boy love, girl love pala. Pag boyfriend, Tagalog, kaibigang lalaki. Kahit nga ako, iwas din eh. Pag pastor ka, sabi ko sa mga young people, hindi pwede na kahit sino lang didikitan ka tapos yayakapin ka.
Pero mas masaklap kapag lalaki ang nagyayakap sa kapwa lalaki. Mahirap naman na kung si Arnold ang gusto niya, si Michael. For the eyes of the Lord are over the righteous. Amen? And His ears are open unto their prayers. Tandaan nyo, ang Diyos laging nakikinig. At ayaw niya na ikaw ay mawalan ng pakikinig sa Kanya. But the face of the Lord is against them to do evil. Laging galit ang Diyos sa gumagawa ng masama. So we pray na sana mas lalo po tayong maging maayos at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat muli sa araw na ito. Salamat po sa buhay po ng bawat isa. Tunay nga pong dakila ka, Panginoon, sa buhay po namin. Wala po kaming maipagmamayabang. Ang buhay na meron po kami ay buhay na kung saan ay hindi po ganun maayos, Panginoon. But Lord, tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat sa inyong harapan. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna, Panginoon. Sa mga kapatiran po namin na nanlalamig, kayo na po ang siyang patuloy na magbigay ng encouragement sa kanila. Tulungan niyo po sila at dalangin ko po na kayo ang siyang patuloy na manguna sa kanilang buhay. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan, O God, at sa araw na ito, ikaw po ang siyang patuloy na mag-bless sa buhay po namin. Bigyan niyo po kami, Ama, ng maayos na kalakasan at maging sa aming pangangailangan nandun ang inyong provision. Maging kami din na pupunta po ng baler, ingatan niyo po kami, makarating po kami ng maayos at ligtas, Panginoon. Maraming salamat po at muli binabalik po namin lahat ng kapurihan, pasasalamat sa aming pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po. God bless sa bawat isa.